Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang banta kay Pacquiao. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kahapon nga lamang po ay nagbanta ang presidente ng Paradigm Sports Management na si Odi Attar sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao, kung saan sinabi nitong bilang na lang umano ang mga araw ni Pacman patungkol sa walang tigil daw nitong paglabag sa kontratang napagkasunduan nila. Kung atin po kasing matatandaan ay taong 2020 nang pumirma si Pacquiao sa Paradigm Sports Management para magkaroon ng karapatan ng Paradigm Sports na humawak ng mga darating na laban ni Pacquiao. Subalit taong 2021 ay nagsampa ng kaso ang Paradigm Sports kay Pacquiao matapos i-anunsyo ng ating pambansang kamao na lalaban siya kontra kay undefeated Unified Welterweight World Champion Errol Spence Jr. sa ilalim ng PBC Boxing Promotions. Paliwanag ng Paradigm Sports na lumabag daw si Pacquiao sa kontrata nila dahil walang sino man ang pwedeng mag-promote ng mga darating na laban ni Pacman maliban sa kanila, dahil yun umano ang napagkasunduan sa kanilang pinirmahan na kontrata. Sinubukan pangharangin ng Paradigm Sports ang laban ni Pacquiao sa pamamagitan ng pagsampa ng panibagong kaso. Subalit nabigo nga po sila dahil pinayagan pa din ng korte na lumaban si Pacman kontra kay Yordenis Ugas. At kahapon nga lamang po ay nagbigay ng panibagong update si Odi Attar at sinabing sa March 3 ay magkakaroon na ng trial sa korte, kung saan kumpiyansa umano sila na dito na matatalo ang ating pambansang kamao dahil napakadami na daw nilang malalakas na ebidensya na ipapakita patungkol sa mga ginawa ni Pacquiao na paglabag sa kontrata. Pero ganun pa man nga po ay hindi naman natitinag ang kampo ni Pacquiao sa mga banta ni Odi Attar at ng buong Paradigm Sports Management. Depensa ng kampo ni Pacman ay papakita din daw nila kung paano lumabag ang Paradigm Sports. Ito ay dahil pumirma si Pacquiao sa kanila nang dahil sa pangako nitong ibibigay sa kanya ang mega fight kontra sa UFC superstar Conor McGregor. Subalit nabigo nga po ang Paradigm Sports na ibigay kay Pacquiao ang pangakong laban kontra kay McGregor. Dahil pagkatapos pumirma sa kanila ni Pacman, ay lumaban pa si McGregor kay Dustin Poirier, kung saan natalo ito via knockout. Dahil dito ay bumaba ang stock sa planong Pacquiao versus McGregor. At dahil natalo si McGregor, kaya naman isinantabi muna nito ang plano niya na labanan si Pacman. At bagkos nanggigil itong makipag-rematch kay Dustin Poirier. Subalit sa kasamaang palad ay mas lalo nang naglaho ang tsansa ng super fight sa pagitan ni Pacquiao at McGregor matapos na muling matalo ni McGregor sa ikalawang magkasunod na beses sa kamay ni Dustin Poirier. At dahil dyan ay malaki din ang tsansa ni Pacquiao na manalo sa kaso kontra Paradigm Sports, kasi umaasa ang kampo ng ating pambansang kamao na pagkatapos niyang pumirma sa Paradigm Sports ay agad-agad nang maikakasa ang laban niya kay McGregor. Subalit dahil hindi nila ito nagawa ng paraan maikasa agad at natalo pa ng dalawang magkasunod si McGregor, kaya naman nagkandaletse-letse na ang mga plano. Hindi din naman kasi sana pipirma si Pacquiao ng laban kontra kay Errol Spence Jr. kung hindi natalo si McGregor kay Dustin Poirier. Kaya naman may kasalanan din talaga dito ang Paradigm Sports Management dahil pinayagan pa nilang lumaban si McGregor sa UFC bago ito lumaban kay Pacquiao. Alam din kasi ni Pacquiao na hindi na masyadong bebenta ang laban nila ni McGregor gawa ng pagkatalo nito sa UFC. Kaya nagdesisyon na lang din itong lumaban kay Errol Spence Jr. Kaya kung titingnan natin ang sitwasyon, ay Paradigm Sports talaga ang unang lumabag sa kontrata. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba.